Noong unang panahon nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre na makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumampasay na lamang siya sa lupa, naisip niya ito ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano, nakarinig siya ng mga yabag, nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Isang tigre. Sabi ng isang lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Pagmamakaawa ng tigre sa lalaki. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki. Sandali. Huwag mong isipin yan. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Pakiusap ng tigre. Tila labis na nagmamakaawa ang tinig ng tigre. Sandaling napatigil ang lalaki. Hindi mo ako maluloko. Batid kung sa oras na tulungan kita, ay malalagay ako sa panganib. Saad ng lalaki. Sandali! Tanungin natin ang punong pino. Kung nararapat ba na ako ay iyong tulungan. Ang pakiusap ng tigre sa lalaki. Sige! Pagkatapos natin siyang tanungin, maaari na ako magdesisyon kung ikaw ba ay aking tutulungan. Ipiniliwanag nila ang nangyari. Hindi nararapat na tulungan ang mabangis na hayop na kagaya niya. Sa oras na iligtas mo siya, matitiyak ako na ikaw naman ang mapapahamak. Sagot ng punong pino. Tila alam ko na kung anong dapat kong gawin. Pika ng lalaki. Sa mga sandaling iyon, ay dumaan ang isang baka. Hintay! Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Pakiusap ng tigre. Sumang-ayon ang lalaki at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiningi ng dalawa ang opinyon ng baka. Hindi nararapat tulungan ng tigre na iyan. Hindi sila tumatanaw ng utang na loob at kapag nagugutom yan, ikaw ang gagawin nilang pagkain. Wika ng baka sa lalaki. Tignan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya paalam at ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki habang naghahanda na sa kanyang pag-alis. Sandali! Sigaw ng tigre. Ano na naman? Singhal ng lalaki sa tigre. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong tulungan. Walang kwenta. Alam mo na ang sagot niya. Pareho lang ang sagot ng punong pino at ang baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng tigre. O sige, pero huli na ito. Sagot ng lalaki. Isinalaysay ng tigre ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho, ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muling idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang likoy na nagsalita ang kuneho. Naintindihan ko ang iyong salaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, maaari ko bang makita kung nasaan ang tigre? Tanong ng kuneho. Ito ang aking hatol. Nararapat lamang na tumulong tayo sa mga nangangailangan. Kahit na ano pa ito. Batid kong hindi ka naman kayang saktan ng tigre. At ang tanging hiling niya lamang ay tulungan mo siya makaahon sa hukay. Tignan mo ang sarili mo sa kalagayan ng tigre. Tiyak akong magmamakaawa ka rin upang may tumulong sa'yo. Lagi mong tatandaan na hindi masama ang isipin ng sarili. Ngunit naway, matutunan din nating tumulong at huwag basta-basta tayong manghusga batay lamang sa kanilang panlabas na anyo. Paalam! Mahabang salaysay ng kuneho bago ito umalis. Nag-isip ang lalaki at sa huli napagtanto niyang nararapat niyang ang tulungan ang tigre. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka dito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Maraming salamat sa iyo, aking kaibigan. Pasasalamat ng tigre sa lalaki. Nagpatuloy ang lalaki sa kanyang paglalakbay habang ang tigre ay pinagpatuloy ang kanyang pamumuhay sa kagubatan.